Nangyari nga ang iniutos ni Elias matapos niyang dalhin sa foundation ng mga bata, gumawa ang mga tauhan ng anunsyo sa telebisyon, pahayagan at maging online news. Napatingin si Elias sa pintuan nang marinig niya ang 3 beses na katok. Sandali lang bumukas niya at nilawa ang tauhan niyang si Justin. "Boss, panimula nito." Dumating na ang nanay ng mga bata, "Boss?" Tila nakaramdam si Elias ng munting kirot sa puso. Makalipas ang 3 araw, makakauwi ng 2 bata sa kanilang pamilya. Wala na siyang papanoorin sa monitor na bata naglalaro sa loob ng silid. Di na siya maaasar sa masungit na mukha ni Jared at di na siya matatawa habang pinapanood silang dalawa. Naparunok siya. Tumango rin siya sabay ng kanyang pagsasalita. "That's good. After 3 days she came." Napatikim naman si Justin. "Pero boss, hindi po kayo maniniwala kung sinong nanay ng mga bata?" Nangunot ang noo ni Elias. "Why?" Nang di umimik si Justin ay muli na siyang nagtanong. "Do I know her?" Tumango si Justin at kilalang kilala, boss. "Is it Ate Natasha?" Hula ni Elias. "Hindi po. Clue, boss. Mas bata kay Miss Natasha." Isa pang clue, maikli ang pangalan niya. "Hula ka na, boss." Nalukot ang mukha ni Elias. Mukhang magsisimula na naman ang kapiluhan ng kanyang tauhan. "Can you just tell me who she is? You're just waiting my time, Justin." Napakamot ng batok si Justin. "Si boss talaga, oh. Init ng ulo. Kaya wala kang love life eh." Mahinang natawa si Justin. Nagpatuloy siya sa pagsasalita bago pa makahuma ang kanyang amo. "Joke lang, boss. Ganito na lang, boss. Pwede niyo pong tingnan ng CCTV para malaman niyo kung sino siya. Mas maiging makita po ninyo mismo." Napahirot naman ang sentido si Elias. "How hard for you to tell me the name, Justin. Ang dami pang paligoy-ligoy." Muling napakamot ng batok si Justin. "Hindi ko rin alam buo niyang pangalan, boss eh. Tingnan mo na lang kasi, boss, at saka ayokong sa akin manggaling, ayokong masaktan ka eh. And why should I be hurt? Tingnan mo na lang kasi, boss. Ang dami pang tanong eh." Napabuga na lang ng hangin si Elias bago siya nagtipa sa kanyang laptop. Patungo sa CCTV recording ng silid na kinaroroonan ng mga bata. Napakurap si Elias, siling niya sana. Dinadaya lang siya ng kanyang paningin. Muli siyang napakurap ngunit nalamig na makumpirma niyang hindi siya nagkamali sa nakita. Lumuluha to habang yakap-yakap ang 2 bata. Kitang-kita ni Elias ang pagturo ng duha nito kasabay ng paghaplos niya sa pisngi ng 2 bata. Ang batang si Jared pinunas ang luha sa pisngi ni Glyza gamit ang maliit na kamay nito. Tila sa pagkakataong yon hindi siya bugnuting bata kundi isang malambing na anak. Nang muling lumuha si Glyza muli, tiniyo ni Jared ang luha nito. Anong isipan ni Elias? Kung nandun siya, ganun din ang gagawin niya. Nang muling yakapin ni Glyza ang mga bata, tila may bahagi ng puso niya ang nagsasabi na puntahan niya ang babae. "Glyza?" Tila wala sa sariling bulalas ni Elias. Di rin niya naiwasan ang pag-haplos ng kamay niya sa mukha ng babae sa screen. Tumikim naman si Justin dahilan upang agad niyang ibinaba ang kanyang kamay at muling mapatingin dito. Anong ginawa ni Glyza dito? Hindi pa ba obvious, boss? Siya ang nanay ng mga bata. Paano nangyari yun? Di si Elias makapaniwala. Parang bigla ito nagkaroon ng mga anak. "Siya nga po ang tanungin niyo, boss." Tira naman kumulo ang dugo ni Elias. Agad niyang pinanlisikan ng mata si Justin sa tinura nito. Gumuhit naman ang alanganing ngiti sa labi ni Justin. "Joke lang po, si boss naman, di na mabiro." Siyempre po, ibig sabihin lang yan, tigilan niyo na pong istalk si Miss Glyza kasi po taken na siya. Tanging napasimangot na lang na isukli ni Elias bago siya muling bumalik sa monitor. Minsan talaga hindi matinong kausap ang kanyang alagad. "Sayang na, boss. Taken na si Miss Glyza. Wala ka ng pag-asa." Lalo naman sumimangot si Elias. "I'm not interested with Glyza. I'm only interested and in love with the only one, and that's only Isabel." Napabuntong hininga si Justin. "Okay, boss. Sabi mo eh." Muling napunta ang tingin ni Justin sa monitor. Pero ang tanong, boss, sino sa mga Villanueva ang nakarelasyon ni Miss Glyza? Natigilan si Elias sa tanong ni Justin. Sino nga ba? Sino sa mga Villanueva ang ama ng kambal? Gumuhit sa alaala ni Elias ang nasaksihan niya nung makita niya na magkausap si Glyza at ang kanyang nakatatandang kapatid. It's Kuya Gabriel. Mahinang turan niya. Di ni Elias mawari ngunit nakaramdam siya ng hapdi sa kanyang dibdib. Ang babaeng inakala niyang asawa niya ay naanakan pala ng kanyang kapatid. Naramdaman niyang lalong pagbigat ng kanyang puso. "Ha? Paano nangyari yon, boss?" Yes, at posible ring nakamove on na nga siya. Napailing na lamang si Elias. Di niya akalain papatol sa byudo si Glyza. At bakit sa dinami-rami ng lalaki sa mundo,
bakit sarili pa niyang kadugo ang napili nito. Pero hindi rin tayo nakakasiguro, boss. Baka naman si young Master Florence. Mas bata yun at mas bagay sila ni Miss Liza. Lalo naman nalukot ang mukha ni Elias. That's impossible. Kuya Florence is so in love with Ate Natasha. Hindi sila bagay. Kanino siya nababagay? Boss? Sa'yo. Pinalisikan ni Elias ang mata sa Justin. Pero sa tingin ko, boss, malabo na si young Master Gabriel ang jowa ni Miss Liza. Wala akong makita ang chemistry sa kanila eh. Gusto ko sanang sabihan na ikaw, boss, pero malabo. Malabo pa sa pinakamalabo. Hindi naman po pwedeng nabuntis si Miss Liza tapos lumaki agad yung mga bata. Whatever, and whoever the father is, I don't care anymore, Justin. Pinaningkitan niya ng mga mata si Justin. We, di nga, boss. No hard feelings? Puno ng kumpiyansang tura ni Elias. Okay, boss, sabi mo eh. Pero sayang, no, boss? Sana ikaw sana lang, tatay. Napailing na lang si Elias sa tinuro ng kanyang tauhan. May bahagi ng puso niyang sumasang-ayon. Bakit nga ba hindi pa siya naging ama ng mga bata? Napabuntong hininga siya. Bakit gusto niyang umasa? Gayong alam niya sa sariling napaka-imposible ng bagay na yon. Muli si Elias binapaga ng hangin. Di niya rin maintindihan ang sarili. Ano nga ba ang nangyayari sa kanya at nagkakaganon siya? Mukhang kailangan niya ng kumonsulta sa espesyalista. Tila nakaramdam ng kahungkagan si Elias. Sa sumunod at 3 araw wala siyang gana magtrabaho na kahit legal man o illegal niyang negosyo basta't ang alam niya. Gusto lang munang manatili ng kanyang bahay at magkulong sa kwarto. At tila bumalik sa realidad nang bumukas ang pinto na silid. Otomatikong nangunot ang kanyang noo. Handa na sana siyang magsungit ngunit naunahan siya ni Justin sa pagsasalita. Boss, may bisita ka. Tell the visitor that I'm busy. Lukot ang mukha naturan ni Elias. Kasabay ng pagtagilid niya ng higa at pagyakap sa unan. Pero boss, importanteng tao yung bisita mo. I don't care, Justin. Pauwin mo siya. I'm not in the mood to face anyone. Napabuntong hininga naman si Justin. Huwag mo na kasing masyadong dibdibin, boss. Uso pa naman na mag-move on. Agad naman napabaling si Elias sa kanyang tauhan. What are you talking about? Sus, boss. Gets mo na yun. Huwag ka na pong magbaang-maangan. Napailing na lamang si Elias. You are insane. Umalis ka na nga. Pero boss, no buts, Justin. Mabilis na putol ni Elias sa kanyang sasabihin. Pauwin mo kung sino mang bisita ang sinasabi mo. Napakamot na lang ng batok si Justin bago siya humakbang patungo sa pinto. 2 hakbang na lamang at lalayo niya sa pinto nang muli itong lumingon. Paano ko si Miss Liza ang bisita, boss? Napabalikwas ng bangon si Elias. What did you say? Mahina namang natawa si Justin. Si boss talaga. Masyado napapaghalataan. Nagbagting naman ang ngipin ni Elias. Nang di siya makatiis, dinampot niya ang unan at binato niya yon kay Justin. Tumama yon sa tiyan nito ngunit di naman yon ininda ng kanyang tauhan. Sa halip na matakot, lalo pa nga itong natawa. Joke lang, boss. Pauwiin ko na po ang bisita ninyo. Pigil lang ngiti ni Justin nang mahiga na lamang at walang gawin. Kabababa pa lamang niya sa kama nang marinig niya ang katok sa pinto. Siguradong bumalik na naman si Justin para asarin siya. Nagpupuyos ang damdamin niyang lumapit sa pinto at binuksan yon. Handa na siyang pagsalitaan si Justin ngunit napatda siya sa nakita. Elias! Sa harap niya ay nakatayo ang lalaki na kasing tangkad niya. Halatang mas matanda sa kanyang lalaki. Katulad ng dati, wala itong kangiti-ngiti. Naparanok si Elias. What are you doing here, kuya? Masama ba na bisitahin kita? I am busy, kuya. Lumabas siya ng silid ngunit naramdaman niya ang pagsunod ng kanyang kapatid. Muli niya itong hinarap nang makarating sila sa sala ng 2 palapag. I am really busy, kuya. Sabihin mo kung anong kailangan mo. Alright. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. I know that you are associated with Panthers Homes. Sinulubong ni Elias ang tingin ng kanyang kapatid. Mukhang naiintindihan niya na ang sadya ng kanyang kuya Gabriel. Nandito ka ba para magpasalamat na binalik ko ang mga anak ko? Tila na mait ang kanyang panlasa. Ngayon, kumpirmado na nga niya, tamang hinala niya. Ngayon alam na niya kung bakit pumunta doon ng Singapore si Liza. Yon ay walang iba kundi ang palihim na kitain nito ang kanyang kuya Gabriel. Nangunot ang noo ni Gabriel sa kanyang tinuran. Anak ko? Tumango naman si Elias. Yes, your kids with Liza Escobar. Napailing na lamang si Gabriel. My kids? Mahina tong natawa. No, Elias, they are not mine. But yes, you have a blood of a Villanueva.
So kaninong anak sila? Kay Kuya Florence ba, kuya? Imposible naman kung si Anton, di ba? Sinulubong ni Gabriel ang kanyang mga mata. Pwede ring ikaw. Walang kangiting-iting wika ng kanyang kapatid. Mahina naman si Elias na natawa. That's impossible. Try to remember what happened 5 years ago. Have you happened to bed someone? Hindi umimik si Elias. Tila sandali rin tong nag-isip. Tinapik ni Gabriel ang kanyang balikat. Elias, nang bumaling siya sa kanyang kapatid, nagtama ang kanilang mga mata. They are yours. Tila nagpantig ang kanyang tenga sa narinig. Anak mo ba ang babaeng yon, Mrs. Escobar? Napaawang ang kanyang labi. Tama bang narinig niya o nililang lang siya ng sariling pantinig? I know you're shocked. I suggest you should talk to Mrs. Escobar. Yun ay kung interesado ka maging ama ng mga bata. Bago pa si Elias makaimik ay tuluyan na ngang tumalikod ni Gabriel. Tila naman nang hihinang napaupo si Elias sa sofa. Boss! Pagtawag sa kanya ni Justin na kanina pa naroon. Tell me that I'm not dreaming. Justin, hindi ka na nanaginip, boss. Pumunta rito siyang Master Gabriel para sabing anak mo ang kambal na anak ni Miss Glyza. Napabaling ang tingin ni Elias sa kanyang tauhan. Tingin mo, Justin, nagsasabi kaya ng totoo si Kuya Gabriel? Wala naman siyang dahilan para gumawa ng kwento, boss. Napatayo si Elias mula sa pagkakaupo, but it is so impossible. May punto ang tauhan niyang si Justin. Walang dahilan ng kuya niya para gumawa ng kwento. Pero paano bigla siya nagkaroon ng mga anak? Maniniwala pa siya kung sasabing buntis si Glyza at siyang ama, pero yung biglang nagkaroon siya ng kambal na anak at 4 na taong gulang na, napaka-imposible nun. Kahit kailan hindi niya iniputan sa ulo ang kanyang misis. Subukan mo lang isipin, boss. Baka naman nakasama mo nun si Miss Glyza. Baka isa sa mga... Umiling si Elias. I couldn't remember anything. Putol niya sa sasabihin ng kanyang tauhan. Nagpabalik-balik siya ng lakad. Nababaliw na ako kakaisip kung paano ko naging anak ng mga batang yon. Alam niya sa sarili hindi siya nagkaroon ng amnesia at hindi siya ulyanin para makalimot. Totoo nga bang anak niya ang mga bata o gawa-gawa lamang yun ni Glyza upang paikutin siya sa kasinungalingan? Sundin niyo po ang sinabi niyang Master Gabriel. Dapat siguro mag-usap kayo ni Miss Glyza, boss. Mabilis naman umalis si Elias. No, Justin. I just wanted to be investigated. Gumawa ka ng paraan para maisagawa ang DNA test. I want to confirm myself if they are really mine. Napatango si Justin. Ako nang bahala dyan. Pwede ko nang lakarin ora mismo. Go ahead, Justin. I want the result as soon as possible. Sige, boss. Humakbang si Justin paalis, ngunit nakakailang hakbang pa nga lamang siya nang tawagin siya ni Elias. Justin! Ano yan, boss? Napanunok si Elias. I want you to find the best doctor, Justin. I want to remove the scar on my face. Gusto kong bumalik ang dati kong mukha. Mommy, we have a visitor. Ang matinis na sigaw ni Jiro ang kumuha sa atensyon ni Glyza. Agad niyang tinapos ang ginagawa niya sa kusina at nagmamadali siyang tumayo sa sala ng bahay. Come in and take a seat, mister. Narinig pa niyang wika ng batang si Jiro bago siya tuluyan makarating ng sala. Thank you, kiddo, but anyway, you can call me uncle. Hinaplos ni Gabriel Villanueva ang buhok ng kanyang pamangkin. Why should we? You're not even close to the family. Sa batang-batang si Jared na nakasalampak sa sahig at kaharap nito ang center table kung saan naroon ang coloring book at pangkuri nito. Sa halip mainis, gumuhit naman ang munting ngiti sa labi ni Gabriel. Villanueva, you sound like your father. Di ko akalaing magmamana ka sa daddy mo. Mahinahong wika niya. We don't have a dad. Sumimangot ang batang si Jared. Tila naman kinurot ang puso ni Glyza sa nasaksihan. Ang batang si Jiro naman tila naging interesado sa narinig niya mula kay Gabriel. Do you know our dad, mister? Bago pa makasagot si Gabriel sa tanong ng bata ay nagawa ng tumikim ni Glyza. Naging dahilan naman yon upang mapatingin sa kanya ang lalaki. Mr. Villanueva, anong ginagawa mo rito? Naging formal naman ang mukha ng lalaki. We need to talk, Miss Escobar. Magkasunod bumaling sa dalawang bata si Gabriel at tila nakuha naman ni Glyza ang nais niyang sabihin. Mga anak, doon muna kayo sa room ninyo. Mag-uusap lang kami saglit ng bisita natin. Naningkit ang mata ng batang si Jared. Are you courting my mom, old man? Pinamewangan siya ni Gabriel. Di rin ito inalis ang tingin sa kanya. Jared! Saway naman sa kanya ni Glyza. I don't like him, Mom.
Me too. I only want our dad. Segundo naman ni Jiro sa malumani na tinig. Napabuntong hininga lamang si Glyza. Mga anak, di naman niya ako nililigawan. Pumunta lang talaga siya rito dahil may importante na siyang sasabihin. Muli na lang napabuga ng hangin si Glyza. Sige na mga anak, punta na muna kayo sa kwarto ninyo. Okay, Mom? Tumango si Jiro. Na makuha niya ang kanyang laruan na eroplano ay agad nanakbo patungo sa kanilang silid. Nanatili namang nakasimangot sa Jared kasabay ng pagkuha nito sa kanyang gamit. Matapos yun walang imik siyang sumunod sa kanyang kapatid. Nang tuluyan makaalis ang dalawang bata, agad na napalingon si Glyza sa bisita. Pasensya ka na sa anak ko, Mr. Villanueva. It's okay, naiintindihan ko sila. Ano nga ba ng pag-uusapan? Mabuti na maupo ka na muna. Nilahad ni Glyza ang sofa, ngunit nanatili naman nakatayo ang lalaki. No need, di rin naman ako magtatagal. Napatango naman si Glyza. So anong pag-uusapan natin? It is about Elias. Tira naman kumabog ang puso ni Glyza sa narinig na pangalan. Naparanok siya dahil tila nanuyo ang kanyang lalamunan. What about him? Nag-usap na ba kayong dalawa? Napailing naman si Glyza. Mahigit 2 linggo na nga rin ang lumipas mula nang mabawi niya ang mga bata. Paano pangako niya noon? Nasa oras na mahanap niyang kambal, ipagtatapat niya na sa mga ito ang tungkol sa kanilang ama. Ngunit hindi niya alam kung paano sisimulan ang lahat. Papaano niya ba sasabihin kay Elias na nagkaroon sila ng anak? Baka nga hindi ito maniniwala, lalo pa at isa lamang namang one-night stand ang nangyari sa kanilang dalawa. Napabuntong hininga si Gabriel. Hindi niya alam kung ano ang dapat niyang gawin para mabuo ang pamilya ng kanyang kapatid. 2 linggo na nang kausapin niya si Elias. Inaasahan niyang pupuntahan ni Elias sa mag-iina niya, ngunit hindi naman niya ginawa. Kung hindi si Elias ang lalapit, siya ang gagawa ng para sa mga bata, na mismo ang lumapit sa kanilang ama. Alam na ni Elias ang totoo, Miss Escobar. Tila naman ang hina sa narinig si Glyza. Yun lang ang hinihintay niya na pagkakataon, ngunit hindi niya napigil ang malakas na kabog ng kanyang dibdib. Anong nangyayari ngayong alam na ni Elias ang tungkol sa mga bata? Ano ang sabi niya? Galit ba siya? Kitang-kita ang pag-aalala sa mukha niya. Well, I don't know, but one thing is for sure. Kailangan ninyong mag-usap. Nagtataka lang ako kung bakit nga ba hanggang ngayon ay hindi ka pa niya kayang puntahan. Tila kinurot ang puso ni Glyza sa narinig. Aniya, baka hindi interesado ang lalaki sa kanyang mga anak. Hindi mo naman siguro plano na itago ang mga bata sa kanya, di ba? Umiling si Glyza. Hindi. Gusto ko rin makilala ng mga bata ang ama nila. Pero galit si Elias sa akin at saka baka hindi niya tanggap. For now, set aside your thoughts, Miss Escobar. Kung hindi kanya pupuntahan, ikaw na ang pumunta para sabihin sa kanya ang totoo. Galit siya sa akin at sa nalaman niya, sigurado, madaragdagan naman ang galit niya sa akin. Ang galit na pwedeng humupa. Tama ang tinura ni Gabriel Villanueva, ngunit nakahanda nga ba siyang harapin ng lalaki at paano na lang kung kunin at ilayos sa kanya ni Elias ang mga bata? Nakahanda nga ba siya sa mga susunod na mangyayari? Aalis na ako, Miss Escobar. Umaasa ako na maayos sa inyo kung ano ang dapat itong ayusin. Humakbang patungo sa pinto si Gabriel Villanueva. Sumunod din si Glyza upang ihatid ito kahit nakakailang hakbang pa lamang sila na marinig nila ang doorbell. Automatiko silang nagkatinginan. I think you have a visitor? Walang imik namang tinungo ni Glyza ang pinto at binuksan iyon. Bumungad sa kanila si Justin Javier. Justin? Tira naman tinambol ang puso ni Glyza. Anong sadya sa kanya ng tauhan ni Elias? Good morning, Miss Glyza. Tayong pilit ng ngiti lang ang naisukli ni Glyza kay Justin. Nandito ka pala, young Master Gabriel? Sandali pang yumukod ang tauhan ng kapatid sa kanyang amo. What are you doing here, Justin? Papunta na po ako ni Boss Elias, young Master. Hindi pa napigil ni Glyza ang sarili na kabahan. Para bang tinambol ang kanyang puso sa sunod nitong tinuran. Pinigyan naman siya ng tingin ni Gabriel Villanueva na tila ba nagsasabi na wag na siyang mag-alala. Pasensya na po, napag-utusan lamang po ako. Pinupunta ako dito para sundan kayo ng mga bata. Tila naman nanuyo ang lalamunan ni Glyza nang tuluyan na siyang makapasok sa tahanan ni Elias.